Diwang ang tagumpay ng nakaraan at syempre alalahanin ang makulay na kasaysayan. Pero sa kabila ng maingay na parada at musika, may damdamin ng kalungkutan at galit na hindi maitatago. Duterte! Duterte! Sinakay na sa isang eroplano si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hihinalang papunta itong International Criminal Court sa the Netherlands. Maraming baha, traffic, problema sa pabahay, maraming problema sa kanilang pagkain at kabuhayan. Hindi yan yung Davao na gusto sana natin makita when we hit our 100 years. Hindi lang si Duterte ang maaring maging leader dito sa Davao. Bakit kayo nandito? Para sumuporta kay PRRD. Dahil alam namin si Duterte ay inosente. Sasama ako sa ito. Hindi yan totoo yung sa human right na illegal arrest, walang due process. Kaya we are not Filipino for nothing. Duterte! Ito ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro. Very sad, kasi mahal namin si PRRD. 3 araw na akong halos hindi nakakatulog, iyak lang po ng iyak. Masakit, ganun yung ginawa sa kanya na naging presidente siya na Pilipinas. Sa kabila naman nagawa niya, ganun pa rin po yung ginawa sa kanya. Yung Rodrigo Roa Duterte. Itong mga tao ngayon, hindi ito ganito karami kung walang napipil na masakit. His surname is Duterte. Hanggang hindi siya makauwi dito sa Davao, patuloy itong protesta namin. Dapat ibalik siya dito sa Davao. Walang dudang sa loob ng 4 na dekada, pader na kung ituring ang pamilya Duterte sa politika ng Davao. Pero sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na muli ring kumakandidato bilang pagkaalkalde sa lungsod, palaisipan sa Davao kung handa na ba silang pumili ng bago. Mayor, o saan nga kanta mo gipaminawan karon? Sure, by Carlo Nograles. Mags Maglana sa pagkakongresista. Mas marami tayong nagawang good, more than ever before. Congresswoman Attorney Migs Nograles. Ang tingkanunan! O mananatili ang impluwensya sa kanilang baluarte. Pabuhay ang Davao City! Years na ang Davao. Sa halos 9 na dekada nito, 4 na dekada dito ay sa ilalim ng pamumuno ng mga Duterte. Makikita natin dito sa kanilang tarpaulin ang history ng Davao. No? Pinagdaanan nito ng napakaraming iba't ibang mga mayor at makikita natin dito ang pinakamahabang termino ay si Pangulong Duterte. Sa mga kababayan ko, sundin ko ang gusto ninyo. I announce my retirement from politics. Naghain na ng kandidatura sa pagka-mayor si dating Pangulong Rodrigo Duterte habang running mate niya ang anak na si incumbent Mayor Baste Duterte. Mayor tayo! Isa sa mga icon ng Davao ang Agila at gaya ni Digong, naging matayog ang lipad ng kanyang karera sa politika. At nang ma-appoint bilang OIC Vice Mayor noong 1986, nagsilbi ng ilang termino bilang alkalde, naging congressman, hanggang sa maluklok bilang Pangulo ng Bansa noong 2016, the first Mindanaoan President. So help me God. Nandito tayo ngayon sa bangkerohan kung saan samot-saring mga prutas ang makikita mo dito at samot-saring mga tao rin ang makikilala mo dito. Pero iisa lang ang sinasabi nila. Ang nakakayo. Yung luto tigong namin nandun sa Netherlands. Gusto namin mabalik si Duterte dito po. Mabait talaga si Digong. May miss namin po, ma'am. Bakit hindi na doon sa ibang bansa? Dapat dito sa atin. Mayroon man tayo dito mga abogado. Bakit po puro Duterte lagi ang nananalo sa Davao? Kasi mahal siya ng tao. Kasi nakikita
makita nila yung improvement ng Davao City. Hindi lang ng Davao City, buong Pilipinas. Marami po natulong si President Duterte po dito sa amin at isa din po siyang scholar ni former President Duterte. Marami siyang nagawa sa Davao pag mayor niya. Kasi mabait talaga sila, ma'am. Wala talaga silang pagkukulang po sa amin dito sa Davao po. Kung sa akin lang, ma'am, mas matatanggap namin siguro, bisag kamote, matanggap namin kahit hindi na siya magpolitiko, basta makauwi na siya ng Davao. Kung gaano katamis ang suha na ito mula sa Davao, ay ganun din katamis ang suporta at pagmamahal ng mga Davaoenyo kay Duterte. Yung kanyang personality, no, na very controlling, very influential, with the charisma, doon lumabas ngayon yung kanyang personality as the father of the city. Kaya yung tawag nila Tatay Digong. Paulit-ulit nga na binoboto ng mga Davaoenyo dito ang pamilya Duterte. Kung bakit, kailangan natin alamin kung ano ba yung madilim na nakaraan ng lungsod. We were trained na pag may putukan na, punta lang kami sa banyo and then stay there until the putukan ends because the banyo is the only yung solid na concrete wall. Na hindi malulusotan ng bala. Yeah. Ang kapitbahay naman namin, meron silang foxholes sa ilalim ng bahay. So sila naman trained, may putukan, gising agad, baba sa ilalim. So kahit po sanay kayo, nakakaramdam pa rin po ba kayo ng takot? Oo naman, barulyo. Opo. Like you can really hear yung mga automatic. Memorize mo na anong tunog ng bar, anong tunog ng M203. Davao then was literally a killing field. Talagang left and right yung patayin kasi iba't ibang mga forces na nandito. No? Nandyan yung military, nandyan yung police. That time, ma'am, kasi rami talaga dito mga robbery, yung hindi pa tayo may digong. Merong mga snatch. Dito, lalo na dito sa bangkiruhan. Hindi ka pwedeng magsuot ng mga alahas na hihilahin. And that's the reason why na hindi nagde-develop yung syudad. Aminado naman siya, sabi niya, wala naman talaga akong expertise sa politika. Ako, ang alam ko lang, peace and order. So ako na bahala sa peace and order, kayo na bahala sa iba. When I became mayor in 1988, it was at the crossroads of the lifting of martial law. Cory won, and there was so much disorder in my city. And I just simply said to the hold-uppers, to the drug syndicates, to the criminals, please leave my city. If you do not leave my city, I will kill you. And for those who did not bother to move, they died. That's an open confession. He also knows very well that after resolving that, you have to bring in the investors to create employment. Because if you don't do that, then you'll go back to the same problem of domestic instability because of the lack of opportunities. Parati niya sinasabi noon na magbo-boom naman ang business kung okay ang peace and order. Davao will continue to grow. It has shown its economic resiliency over the years, largely driven because of the stability it has given investors. Hindi magiging safety city ang Davao City kung hindi dahil sa kanya. Kita talaga natin kung gaano ka disiplinado at kung paano niya binago yung Davao. Satisfied kami 100% kasi tahimik ang syudad namin. Walang mga krimen, maglakad ka dito kahit naka-cellphone ka sa daan, kahit nagasuot ka ng maraming alahas. Hindi ka matatakot kasi walang snatchers, walang mga ganyan, walang hold-up. Nakapahinga na kami, nakalakad na kami, hindi kami komportable na kami sa mga anak namin. Yung mga tita ko, makapaglakad na sila ng kahit alas 8. Wala safety. Mula nung nag-upo siya, 1988, yung mga impar natin dito sa Davao, napa-improve niya lahat. So itong fruit stand na to, dati basurahan lang to. Tapos ayun, nag-request yung tita ko po na gawin niyang fruit stand. Sinuportahan lang po siya ni Mayor Rodrigo. Let's just say, kasi nakikita mo saan ginagamit yung pera ng Davao. Then we have 911, the Public Safety Center. So these are things na talagang punopondohan. Tapos yun na nga, hindi naglalagay na mukha. Si Mayor po, never po siya ganun. Never talaga. There was with this time, I think that was mid-90s, I can't even remember. Basta yung parang batch ng dump trucks ba yun or ambulance na meron niyang name, pina-erase talaga niya. Ang galit. This morning, I was informed that I think the military is there already cutting the fallen trees so that access can be had. Ang total kami is 10,000. So sa 11 kabuo, it's about 110. Para sa lidami, wala kayo masunog ka ng 5. Emergency.
Noong unang pampanahon, yung kahit may mga nagkakasakit, makakalapit ka sa kanya ng personal, hindi siya namumulitika. Yung iba, alam natin, yung ibang politiko, itatanong pa, sinong binoto mo? Siya wala. Yung pamilya namin, malaki din na itulong niya noon. Yung lola ko, pabalik-balik sa ospital, patay naman yung lola ko. Malaki din ang naitulong niya doon. Diyan siya paggabi, a lot of stories are there. Mga ordinary people, being able to encounter him in a taxi or seeing him on the road, ganyan. Si Duterte yung nagpalakas nung deputy mayor. So yung mga different tribes, may deputy mayor siya. Nasasabihin niya na, kung may kailangan kayo, lapitan niyo lang tong taong to. So parang made him closer to the people. Ano man ang mga mangyari na trouble, may mga sakuna, emergency, or kung ano man, kahit pa madaling araw, si Duterte, nagapunta talaga yan siya. Ba't parang nababasag yung boses mo? Kasi ano siya, die hard. Siya lang, ikaw? Kaming lahat. Oo. Kaming lahat dito. Ba't ka naiiyak? Mahal namin kasi yung si Duterte. Malinamnam pero matapang ang amoy. Gaya ng durian, hindi lahat sumasang-ayon sa mga naging polisiya ng mga Duterte. Nariyan ang palaging ipinupukol sa kanilang mga issue ng human rights abuses at unsolved murders. Yung sa TV, yung tumatakbo, sa CNN, pati BBC since yesterday, said that Duterte admits killing or shooting the criminals. Napapatayin ko talaga yung Tokhang is tok-tok hangyo. Pupuntahan ka sa bahay mo, kakausapin ka, pwede ba tumigil ka na? So meron niyang number of warnings. I was caught smoking shabu in public. Kayo rin ba yung nakasama sa Tokhang? Yung unang-unang Hindi naman supposedly Tokhang yan because yes, the war was, sabi niya, sige, all you pushers, you get treatment. It was a good thing. So ito yung pinagpasalamat ko sa government that there's enforcement. Otherwise, I'd still be in the dark and still using. Maaring nag-progress, maaring nagbenta na ako. I'm one of the recipients ng program ni Mayor Rody Duterte, especially on the rehabilitation. For how long? 6 months. Pag hindi ka tumigil or hindi ka umalis, ay merong mangyayari. Ganun lang. Ano pa yung mangyayari? Tuk-tuk is you'll either be arrested, you'll be killed while trying to resist. Stories like that. War will not be sidelined. The naked truth was that we are a nation napakaraming addict. Ngayong nakikita po natin yung supposedly na Tokhang, resulta ng Tokhang na ginawa sa buong Pilipinas nung presidente pa si Pangulong Rodrigo Duterte. Ano po yung nararamdaman ninyo? Tokhang kasi is listing people. Kasi sa amin as mga Visayan speaking sa Davao, you're pleading for them to reform. We understand that perfectly. I think mali lang for me personally, it should have been the health system that delivered treatment and rehabilitation, not through the barrel of the gun. So ngayon, people are demonizing people. Matay ng tao. Sabi nila, dapat patayin din. Hindi naman bababa sa 16 na sangkot sa illegal na droga sa Quezon City. Ang ilan sa kanila, pulis pa. Kung sinasabi man nila na may mga namatay, hindi man yun sila basta pinatay. May kasalanan din sila kasi alam naman nila kung anong pinasok nila. At saka bago nangyari yun sa kanila, ilang beses pa sila binigyan ng pagkakataon na magbago. Yun ang pinili nila Ang gusto lang naman ni Duterte maging safety ang Davao. If you haven't lived in Davao, you wouldn't understand. You wouldn't understand. Kasi it was really bad. And we were young then, so alam mo yung mga images na nakadikit pa sa aming memories. Hanggang talaga. Dead people, mass graves. Ano po bang nararamdaman nyo? Kung masama man talaga siyang tao, hindi siya magtagal ng 20 years kasi hindi naman mga mangmang ang mga tao ngayon, hindi mga tanga. Naisip namin. Na Iisipin namin pag iba yung mayor, siguro babalik yung dati. Yung lalabas na naman yung mga gulo. Ganun yung narrative nila na, sige, kung gusto nyong mawala ito, wag nyo kaming iboto. So if you don't like peace and order in Davao, kasi after na-establish yung peace and order, talagang nag-boom din yung economy ng Davao. So kung gusto niyo mawala ito, edi bumoto kayo ng iba. Ang
Ang Davao City ang pinakamalawak na lungsod sa Pilipinas. Sa katunayan, 4 na Metro Manila ang katumbas nito. Ganun kalawak. Bagaman konti ang populasyon nito, 2 milyon ang kanilang datos, ang Davao City ay nahahati sa 3 distrito. At sa darating na eleksyon, 2 Duterte ang nais umupo bilang kinatawan ng 2 distrito nito. Third generation na. So apo na to, no? So dalawang apo yung tumatakbo. No? The first one is tumakbo sa 2nd district, no? As congressman. Kinalaban nila yung dati ding close ally nila, no? It's a political family, yung mga Garcia, no? Then yung isa niya pang apo tumakbo naman 1st district na as councilor. Plus tumakbo si Baste, mayor, si Congressman Pulong na nag-re-elect, no? ng congressman. So bali 5 sila lahat, no? They consider Davao as a well-oiled machinery. Digong already prepared, Digong already set up everything. Davao is a classic example na okay lang naman yung dynasty basta the leaders are working, no? Pero yung tanong ko sa kanila is, until when? Mayor, o sa kakanta imo gipaminawan karon? Sure, by Carlo Nograles. Davaoeños! Carlo Nograles, makinabangon sa tanan. Ang iyang serbisyo, ato nang nasuwayan. Kanang sa hospitalization na dili na magpila-pila sa lingap, butanganan niya og katong ID ba to siya, o katong iyang gi-promise na ang mga bata yang panan og scholarship. I hope na ma-phase out na nga issue o matutukan siya. Dako jud kay na siyang impact sa economy sa Davao City. Ang iyang serbisyo, si Bishop ang atong suportahan pagka-mayor sa dakbayan tinuod ang iyang serbisyo. Okay pa man din kasi Duterte pa man din ang namumuno, si Baste. Ganun pa man din, control pa man din ang siyudad ng Davao. Peaceful pa rin. Sa tingin niyo po ba merong papalit sa kanya? Pwede, yung mga yung anak niya. Doon sa 3, sino yung pinaka Si Inday talaga. Si Inday talaga. Si Inday talaga ang similar na ano ng tatay. Ugali ng tatay niya. In fairness naman sa Duterte family, no, they would see yung succession with VP Sara. But of course, VP Sara is not here right now. They are not putting her, no, sa picture because ang talagang plan is that to put her sa national politics. No? So talagang target is 2028. Do not ever allow government to treat you how they treated my father. Iingnan taga Marcos, wag ikay utang ka bubuton. Imong amahan, ipanubong sa akong amahan. Pero akong amahan, ipapreso nimo. And I truly pray, Mr. Marcos, that you will be able to finish your term. Mr. President Marcos, you will never be loved. All you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. We will stand up and we will fight back. Naiinis kami sa ginawa ng mga Marcos. Gusto namin na mapabalik dito si Tatay Digong sa Davao City. Si Marcos kasi walang utang na loob. Kasi hindi man yan siya nanalo kung hindi siya nakipag-team up kay Inday Sara. Mapalad kami ni Mayor Inday Sara sa unit team na aming binuo at napakaganda ang aming pagsasamahan. Love you, BBM! Sabihan ko talaga si Senator Aini. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin ko yung tatay ninyo. Itatapon ko siya sa West Philippine Sea. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romales. No joke. Yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. So nandito po tayo ngayon sa karinderya kung saan paborito na puntahan na kainan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam mo po,
pagpasok ko po dito, nakita ko po kaagad yung mga iba't ibang mga larawan, no? Litrato, Yes, ma'am. pictures na nakapaskil po dito all over, no? Sa Correct. dingding, sa Ceiling. sa ceiling. Bakit po yun ang naisipan yung gawin para? Actually, initiative po ng mother ko kasi halos ng mga taong ito from Manila, from abroad. Kasi sila po yung mga supporters ng ating presidente. Mula naging mayor hanggang naging presidente po siya, loyal po sila sa ating presidente. So gusto lang naman ipaabot ni mother na ang daming nagsusuporta sa kanya. Ito po napansin ko dito si VP Sara. Yes, Normally may katabi yan nung nakikita Hindi ko ko dati. napansin, ma'am, pero heartbroken kami nung simula kung sino man yung nasa kabila. Buong Davao po, hindi nagustuhan yung sitwasyon. Kaya nga, sabi namin, nabudol. Nabudol po kami sa sitwasyon na hindi namin inasahan na magkaganito. So mula noon po, nung nagka-problema na, so nawala na siya. Napasugod kagabi si Davao City Mayor Baste Duterte nang mabalitaan namanong i-raid ang bahay ng kanilang tatay Digong. Ano po yung nyo? Naka-live po kayo? Hindi, nanonood ako ng ICC po. ICC. Sinusubaybayan niya siya. Oo, sinusubaybayan ko po. Kung narinig kayo ni PRRD, ano masasabi niyo sa kanya? Tay, alam ko, babalik ka dito sa Davao City. Kailangan ka ng taong bayan. Yan ang totoo, Tay. Kasi dahil sa'yo, lumakas yung loob namin. Binuwas mo ang buhay mo para sa bayan. Magbe-birthday po si Tatay Digong. 80 years old. Ano pong mensahe niyo sa kanya? Yung wish namin, ibalik nila si Tatay Digong. Tama na yung mga hirsi-hirsi, yung mga paninira. Tama na po, masakit sa amin. Hindi kami titigil dito. Sana maawa naman. Binuto namin si Marcos. Binuto namin dahil kan Tatay Digong. Pero ito yung ginawa niya. Yun siraan niya si Tatay Digong at ipakulong niya. Ibigay doon sa ibang bansa. Hindi maganda yan. Masakit sa amin yan. Hanggang kailan niyo po ito gagawin? Hanggang hindi nila ibalik si Tatay Digong. Pag nawala yung patriarch, and that is usually how dynasties naturally die. And sabi ko nga, no, na baka masyado nang nakafocus yung mga tao sa nangyayari kay President Digong sa Netherlands, and they forget na no, they have still a battle to fight here. There's still the 2025 midterm election. Yes. Kung hindi sila mananalo dito sa Davao, kalimutan na nila yung 2028. Itong mangyayaring 2025 election, sabi ko, litmus test talaga to. Kasi unang-una, wala siya. Tingnan natin kung nandoon pa ba yung influence. Sinusubok ngayon ang lungsod ng Davao sa usapin ng politika. Ang malaking tanong dito, handa pa rin ba ang mga Davaoenyo na magluklok ng isang Duterte? O ito na nga ba ang hudyat ng pagtatapos ng isang undefeated dynasty? But then, Laila De Lima remained a senator. So why would he not be able to become mayor even behind bars? So, You know, it happens. Kumbaga, kahit wala po siya dito, wala po siya sa pangangampanya? I'm sure. He doesn't have to campaign anymore. Malamang hindi po makakakampanya. Yes, hindi nga ma'am, pero mahal ng tao si Digong as our mayor. Sigurado na panalo po siya. Alam ko naman po susuportahan ng taong bayan dahil mahal po namin ang Tatay Digong. Taong bayan na lang po ang bahala sa pagdating sa ano. Ito po ang bagong muka, bagong Davao, bagong mayor sa Davao. July ni Jonathan M. Socarno dako na as aspirant candidate for mayor of Davao City. Hindi ito mababago kung hayaan natin yung mga tao na walang takot sa Diyos ang mamumuno. I go back home to Davao City and offer myself and my 20 plus years of experience in government to serve you, my first love. Buti lang sana kung iba ang mamuno dito, tapos ipagpatuloy niya yung nasimulan ng mga Duterte. Ano ba may pwedeng pumalit sa kanya? Duterte pa rin. Duterte pa rin kami kahit papano. Wala talagang makapagbabago, Duterte. Ito yung litmus test talaga, no, na alam natin wala dito yung former president, alam nila may sakit, no? Although candidate siya ngayon, but people are aware na kung manalo man siya, he would not be able to sit down as mayor. Paano sila magbo-vote wisely kung wala silang pagpipilian, kung wala silang choices? And that, unfortunately, is the reality in local context where you have dynasties. Kaya pag tinatanong ako, anti-Duterte ka ba? Sabi ko, hindi. I'm pro-democracy. I'm pro-citizens. It might seem like the whole development of Davao is equated to a certain name. Hindi lang isang pamilya ang dahilan kung ba't kami maunlad. I'd like to think na yung mga private sector na nandito, yung mga eskwelahan na nandito, yung mga mamamayan din in different ways. We contributed to the growth of Davao. Ipatako ta ng mga Davaoenyo. Davaoenyo, mapursigihon,
Ang Dabawenyo isog. Ang Dabawenyo gusto kaayuhan. Dabawenyo gusto kamatuoran. Ang Dabawenyo karboso. Mabuhay mong tanan. Hindi lang si Duterte ang maaring maging leader dito sa Davao. Nais ko man na ipakita ang aking totoong personalidad, pero living here sa Davao City, siguro magiging security risk siya. Kasi syempre, alam naman natin na ito ay baluarte, yung Davao City baluarte ng mga Duterte. Ako ay hindi pro-Duterte dahil alam naman natin na kahit anong lente, kahit saang anggulo natin titignan, mali talaga ang pagpatay ng mga inosente. Do you feel na dadating yung point dito sa Davao na maiiba yung liderato nila, hindi lang magiging Duterte? Sa tingin ko, pupunta tayo dun sa puntong yun, pero matagal-tagal pa. Dahil matagal na, sistematiko kasi yung problema dito sa Davao City. Kasi generational talaga yung political views. Kasi nagsistart sa isang pamilya yung pag-build ng isang political view ng bata. Bakit pinatakbo pa si former President Digong na with the health, hindi naman siya makakampanya? Bakit kailangan tumakbo? Hindi naman siya makakaupo. Kasi nga, they still need his influence. Parang tumakbo siya para to ensure lang na Duterte country pa rin yung Davao. We will never forget his kindness. We will never forget. He was the only one who has the balls to really fight criminals in Davao City. Dumating lang talaga yung panahon na hindi na siya uso. He had his time. He's 80. Let's give him that respect. You cannot diss, that ambivalent forever. Maraming kumikilala ng utang na loob nila kay FPRRD. And, we have to respect that. Pero package deal ba yan? Pati sa anak, pati sa apo. Ganun ba? Look at your children, look at your grandchildren. What is the Davao that you will leave behind for them? Sa halos 4 na dekada nilang pamumuno, iba't iba ang rason kung bakit paulit-ulit silang binoboto. At ngayong nahaharap sa matinding hamong politikal, si Digong, hudyat na nga ba ito ng pagbabago ng liderato o lalong titibay at mananatili ang pamilyang Duterte? Sa huli, sa panahong hindi tukoy ang tanging sigurado, ang Davao ay isang lungsod kung saan ang pamilya, kapangyarihan at politika ay nagtatagpo. Ako po, si Angela Lagunsad Castro at ito ang Baluarte.